So, are we excited mga kapatid na mag-aral ulit? So, this morning we are going to continue our series on clearing the confusion, understanding misinterpreted scripture through the lens of grace. So, dun sa mga hindi po first time lang na naka-attend this afternoon at this morning, ito pong Clearing the Confusion series natin is all about those verses na ang dating sa karamihan ay nawawala ang kaligtasan. Okay? At dito po tayo nagfo-focus. And so far, naka-14 na yata tayo na linggo, pang-15 ngayon. So marami-rami na rin tayong napag-usapan with regards to those verses that seemingly parang nawawala ang salvation. Or kung di man nawawala, may additional condition ang salvation. Okay? And by the way, hindi lang po yung tungkol sa mga verses na parang nawawala ang kaligtasan ang i-clear natin na confusion. No? Sa mga susunod na linggo, i-discuss din natin ang ilang verses na walang kinalaman sa kaligtasan, pero madalas nami-misinterpret ng marami na mga Christians, no? At nami-misapply. Katulad na lamang ng Philippians 4:13 na ang sinabi ro ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. So, yung verse na yan ay na-misapply ng marami at marami na rin ang na-frustrate dahil sa verse na yan. At sinisisi tuloy ang salita ng Diyos na para bang hindi totoo. Okay? So, i-clear din natin yung mga verses na kung saan na-misapply ng marami dahil na-misinterpret. Okay? So, tatapusin lang natin itong series na to. Tatapusin lang natin yung mga verses na may kinalaman sa parang ang salvation nawawala o merong additional condition. Okay? Pero sa dami niyan, marami pa kasi yan eh. Siguro isisingit na lang natin pa konti-konti yung ilang mga verses na para bang, hindi para bang, kundi nami-misapply ng marami dahil na-misinterpret. Na walang kinalaman sa kaligtasan. Okay? Siguro para medyo magpahinga naman tayo doon sa puro mga verses na may kinalaman sa pagkawala ng kaligtasan ng natatopic natin. Okay, so ngayong umaga, another controversial verse ang ating pag-uusapan. And again, sa unang tingin, pag binasa mo to at ginamitan mo ng legalistic lens, ang maiisip mo na naman, ang kaligtasan natin pwedeng mawala. Okay? At itong verse na to ay matutunghayan natin in the book of John, chapter 15, verses 1 to 8. Itong sabi ng scripture, I am the true vine, my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches, and he who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Last verse. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gathered them and throw them into the fire, and they are burned. Alright, so yung mga verses na yan, mga kapatid, ilang beses na hong nagamit yan ng mga legalist, again, para takutin ang mga Christians in the body of Christ. Kasi sa unang tingin talaga, pwedeng mawala ang iyong kaligtasan dahil doon sa mga salitang ginamit. He will cut off pagka hindi namumunga. Tapos dito sa verse 6, He will be thrown into the fire and they will be burned. Okay, so yung mga verses na yan, yung mga salitang yan ay nagdulot ng takot sa maraming Christians sapagkat ininterpret ito ng mga legalist na yung mga sinabi diyan ay posibleng magpawala ng kaligtasan mo. Alright, so before we start, mag-pray muna tayo. Lord, once again, kami po ay nagpapasakop sa iyong kalooban. We entrust everything to you. Dalangin namin, Lord, as we continue this series, itong verse na to na madalas nagagamit, nami-misinterpret ng marami, na
pwedeng mawala ang salvation namin because of these verses, Lord God. Bigyan mo kami ng linaw this morning, especially yung mga, for the first time, ngayon lang nila maririnig ang ganitong pagpapaliwanag sa mga verses na to. Lord, we just pray, Lord God, today, bigyan mo kami ng mas malinaw na pagkaunawa sa iyong mga salita sa topic na ito. Thank you so much, Lord. Itong aming dalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan muna natin si Lord. So, again, dating gawi tayo, no? Ang gagawin natin, titingnan muna natin how the legalists view these verses, and then we will refute yung mga verses na yan using grace lens in order to clear the confusion. Pero bago natin gawin yon, meron akong nabanggit sa inyo, madalas ko nang mabanggit ito, I assume naaalala ninyo, na kapag ka nakakakita tayo ng mga verses na seemingly yung salvation meron ng additional condition other than believing, at pwede na ring mawala according dun sa mga verses na nabasa mo, anong dapat natin gawin? Bago yung look at the aim, ano yung madalas nating mabanggit na kung natatandaan ninyo? Remind yourself, ang kaligtasan is only a gift. Tama? Para hindi ka maliligaw. Para babalikan mo yung sinasabi ng Panginoon, paano tayo naligtas. And Bible tells us there is only one condition na ibinigay si Lord para tayo ay maligtas. And this morning, i-refresh uli natin panandalian yung ating mga isipan para mabigyan natin ng depensa yung ating pag-uusapan. Okay? Ano yung nag-iisang condition na binigay ni Lord para maligtas tayo? Faith. At nakasulat yan sang katutak in the book of John. In fact, hindi lang sa book of John. Even in the epistles of the Apostle Paul. Marami ring mga letters si Apostle Paul na nagsasabi na ang nag-iisang condition para maligtas is just believe in Him. Manampalataya ka lang kay Jesus. Okay, sumampalataya ka lang. Remember, yung nagtanong kay Paul, what must we do to be saved? Anong sagot ni Paul? Believe on the Lord Jesus, and you will be saved. Now, saan nakuha ni Apostle Paul yun? Diyan sa mga talatang yan na si Jesus mismo nagsasalita. John chapter 3, verse 16, verse 14, 15, verse 5, na kung saan ang madalas banggitin ni Jesus, if you believe in Him, you receive eternal life. Okay? Pero ang magandang tanong is this, ano ba yung pananampalataya na tinutukoy ni Lord para maligtas ka? Ganun lang ba yon? Believe in Him and then you will be saved? Alam nating lahat, pag lumabas ka dyan sa kalsada, magtanong ka ng mga ilang tao dyan, kung naniniwala sila kay Jesus, ang sasagot sa iyo, oo. Kahit nga yung mga adik lasenggo, sugarol, hold-upper, kidnapper, snatcher, lahat ng yan, pag tinanong mo, naniniwala ka ba kay Jesus? Lahat naman sila isasagot, oo naman. Ang tanong, ligtas ba sila? Who says yes? Let me see your hand. Who says no? Let me see your hand. O ano ngayon yung sinasabi ni Lord na, believe in me, you will have eternal life. Naniniwala din sila. So what's the difference? Nung ako po ay nagda-drugs pa, nagsasyabu pa ako nung araw, pag ako po ay bumabiyahe ng drugs, no? Ibig sabihin ng bumabiyahe, bumibili. No? Bago po ako umalis ng bahay, nagdarasal ako. Pag napadaan yung jeep sa Bamboo Organ, sa St. Joseph, kasi malapit doon yung pulang lupa. Sa pulang lupa yung Oo. Kung merong lupang pangako sa Bible, meron kaming pulang lupa. Alright. Pag napadaan yung jeep doon sa Bamboo Organ, ako po'y nagdarasal. Nagsasign of the cross din ako. At hindi lang po isa. Isa dito sa noo, isa dito sa baba, isa dito, tapos kukumplitohin ko pa po yun. Tanong, may faith ba ako? Meron. Tanong, ligtas ba ako nung time na yun? Pero may faith ako. Lord, ingatan mo ako ha. Huwag akong mahuhuli. Mababasyo.
Isa pa yon. Kasama sa prayer ko yun, Lord, I pray, bigyan ako ng panalo. So, the question is, do I have faith nung time na yon? Yes. But what's the difference? Yung faith na meron ako noon sa faith na meron ako ngayon. Anong kaibahan? Kung nung time na yun, may faith ako, and I can assure you, nung time na yun, pag namatay ako, walang duda, sa impyerno punta ko. Pero anong kaibahan? May faith din ako noon, may faith din ako ngayon. What's the difference? The difference is, yung faith ko nung time na yon is not saving faith. So, to believe in Jesus, o to believe in the historical Jesus, yung maniwala ka na mayroong Jesus na nabuhay dito sa mundong ito at namatay sa cross dahil daw sa kasalanan natin is not enough. Kasi mayroong tinatawag na elements of saving faith. For you to be sure na ikaw ay siguradong ligtas, dapat napagdaanan mo itong tinatawag na saving faith. May tatlong elements of saving faith. Now, doon sa mga first time lang makakarinig, this is for your benefit, kaya natin inulit ito. Doon sa mga nakadinig na nito, marerefresh uli yung isipan ninyo. Ano yung una? For you to be sure na yung faith mo tama, dapat nakarinig ka ng salita ng Diyos. May knowledge ka. Tama? Marami sa atin dito, nung hindi pa tayo nag-a-attend, katulad ko siguro kayo, na naniniwala ako si Jesus ay Diyos. Pero kapag meron akong nakadibate at sinabi sa akin, patunayan mo nga na si Jesus ay Diyos, paano ka nakatiyak na si Jesus ay Diyos? Ano ang pandepensa ko? Basta Diyos siya. Sabi ng lola ko yun eh. Hindi ako nakarinig ng salita ng Diyos. Pinaniwalaan ko lang yung sabi ng mga matatanda sa akin. Si Jesucristo ay anak ng Diyos at siya ay Diyos. Pero wala akong personal na knowledge about Him. That's why it's very important na tayo mismo merong personal na knowledge patungkol kay Jesus. Agree? And how will you receive that knowledge? By hearing the Word of God. Okay? Yung dapat nakaalaman mo nang galing sa Bible. Kasi kung hindi galing sa Bible yung kaalaman mo, malamang dun yan galing sa dalawang Hapon na pumatay kay Ninoy. Sino yon? Si Haka-Haka at si Kuro-Kuro. Kaya maraming pananampalataya galing kay Haka-Haka at kay Kuro-Kuro. Now, dapat yung paniniwala mo galing sa Bible. Now, dapat makarinig ka ng patungkol kay Jesus sa kanyang mga ginawa at sa kanyang mga sinalita. At matapos mong mapakinggan yon, eto ang susunod mong gagawin. Dapat you will approve or you will agree sa mga narinig mo. If the Bible says Jesus is the Son of God, dapat a-agree ka. Yes, I believe Jesus is the Son of God. If the Bible says Jesus died for your sins, dapat you will agree. Yes, I believe Jesus died for your sins, for my sins. Now, for you to have a knowledge na si Jesus is anak ng Diyos, namatay para sa iyong kasalanan, at ikaw ay nag-agree, sumang-ayon ka, is that enough? Yan yung paniniwala ng marami. At ang mga demonyo naniniwala rin sa dalawang yan. Meron silang knowledge about Jesus. Nung makita nga nung isang demon-possessed si Jesus, anong sabi ng evil spirit? I know who you are. You are the Son of the Most High. Have you come to torture me before the appointed time? So alam niya kung sino yung kausap niya. So yung mga demons, meron ding paniniwala kay Jesus. And they also agree kung sino si Jesus. He is the Son of God. So hindi sapat yung dalawa na yan. May knowledge ka patungkol kay Jesus at sumasang-ayon ka sa sinasabi ng Bible tungkol sa Kanya. Maraming miyembro ng church nandiyan sa category na yan. Meron silang knowledge about who Jesus is kasi umaattend sila ng church, nakakarinig sila. They also agree, sumasang-ayon sila, na si Jesus, anak ng Diyos at namatay para sa ating mga kasalanan. Halos lahat ng mga miyembro sa church naniniwala sa dalawang yan. Pero hindi lahat ng miyembro sa church na uwi doon sa pangatlo, which is very important, yung reliant trusts. Hindi ka lang dapat may kaalaman patungkol kay Jesus. Hindi ka lang dapat merong pagsang-ayon sa ginawa ni Jesus.
dapat meron ka ring tiwala na si Jesus ang magliligtas sa'yo. Yun ang wala ang karamihan na naniniwala kay Jesus at hindi ligtas. Okay? Now, yung tiwalang tinutukoy natin dito, hindi tiwala sa mga temporal na bagay. Katulad nun, nung ako ay bumiyahe, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Liligtas mo ko. Liligtas saan? Sa mga pulis. Okay. Hindi sa kaligtasan ng impyerno. So point is, yung trust na tinutukoy natin dito is that you are entrusting yourself, your very life, na si Jesus lang ang tagapagligtas ng iyong buhay. Okay? At pag nagawa mo yan, sigurado ka na may kaligtasan ka. Ito yung sinasabi ni Jesus, He who believes in me has eternal life. Okay? At lahat ng mga sumampalataya kay Jesus, pinangakuan niya, you can never lose your salvation. Now, paano ngayon yung mga verses na nababasa natin, katulad ng binasa natin kanina? So, puntahan ngayon natin yung mga view ng mga legalists doon sa binasa natin mga verses kanina. Okay? Ang view ng mga legalists, kung ikaw ay Kristiyano pero hindi ka namumunga, you will lose your salvation. No fruit, loss of salvation. Kasi sabi dyan ni Lord, in John 15 verse 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit. So, kung wala kang fruit, yung kaligtasan mo, nanganganib. Now, lahat ng Christians will agree na yung tinutukoy dito ni Lord na branch, in me. Familiar kayo dun sa term na in Christ. Tama? Pag sinabing in Christ, what does it mean? You are saved. Christian ka. So, nang sabihin ng Panginoon, every branch in me, it's the same thing as Paul was saying, in Christ. So, lahat ng Christians nag-a-agree, ang tinutukoy ni Lord dito na in me are all believers. Pero ito daw ang sabi ni Lord. Lahat ng in Christ, pero hindi namumunga, he will be cut off. He cuts off every branch. Yung branch dyan, in me are believers. Puputulin daw ni Lord yung mga hindi namumunga. Okay? So, sa isip nila, pag wala kang fruit, you will lose your salvation. So kung ayaw mo mawala ang kaligtasan mo, mamunga ka. Ito ang tanong, ano naman yung nasa isip nilang bunga na dapat nakikita sa mga Christians? Dalawa ang kanilang inimbento. Ano yon? Una, transformation ng buhay, moral transformation. Yung isa naman, soul winning. Okay? Yan yung iniisip nilang dapat nakikitang bunga mo. Una, dapat may pagbabago ka na. Tagal-tagal mo nang umaaten, hanggang ngayon, di ka nagbabago. Hanggang ngayon, may bisyo ka pa rin. Hanggang ngayon, wala ka pa rin changes na kahit konti man lang. Sana man lang, mabawas-bawasan na yung kalokohan mo. Hanggang ngayon, naninigarilyo ka pa, umiinom ka pa, nagbibisyo ka pa. Wala man lang konting pagbabago. So, hinahanap nila yung pagbabago. Pag hindi nila nakita yung pagbabago, hindi sila naniniwala na ikaw ay tunay na Kristiyano na. So, dapat may pagbabago. Hindi naman tayo against sa pagbabago. Dapat lang naman tayo magbago. Tama ba? Pero hindi prueba yung ikaw ay nagbago para masabing ikaw ay tunay na Kristiyano. Agree ba kayo doon? Agree kayo doon? Hindi porkit nagbabago ang isang tao, totoong Kristiyano. Pero kung totoo ang Kristiyano, nagbabago ka. Tama? Naintindihan niyo ako? Pero malabo ang ikaw ay paniwalaang Kristiyano kung hindi ka nagbabago. Pero ang Kristyanismo, hindi pagbabago. Parang lalong gumulo yata. Okay? Okay, i-shortcutin na natin. Ang pagbabago, hindi patunay na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Pero kung tunay kang anak ng Diyos, dapat may pagbabago. Yun yung tunay doon. O yun yung totoo. Alright? So, hahanapin sa iyo yung moral transformation. At pag walang nakita,
lagot ka. Either puputulin ka, hindi ka na maliligtas. Yung isa naman, soul winning. Alam niyo ba sa JW? Alam niyo yung JW? Jehovah's Witnesses. Napansin niyo ba, busy-busy sila sa kakaikot? Alam niyo kung bakit? Kasi part ng kanilang kaligtasan, dapat meron kang nawiwin na kaluluwa. Okay? Sad to say, marami ring Christians in the body of Christ, parang ganun na rin ang paniniwala. Kasi yun ang sabi ni Lord eh. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Eh yung fruit na nasa isip nila, dalawa. Pagbabagong buhay at saka nag-aakay ng kaluluwa. Okay? Ang kinukuha nilang supporting verse dyan, yung sinasabi ni Lord in Genesis. Etong sabi ni Lord in Genesis. Each will produce each to its own kind. In other words, kung ang tatay isda, ano anak? Isda. Kung ang tatay baboy, ano anak? Biik. Kung ikaw ay Kristiyano, ano ang bunga mo? Kristiyano din. So yun yung inuuna. Each will produce each to its own kind. Each to its own kind. So ikaw bilang Kristiyano, ilan sa inyo rito yung meron ng naakay kay Lord? Kung ikaw ay lilingon sa paligid mo at hahanapin mo sino rito yung mga naririto ngayon dahil sa akin. Ngayon, kung wala kang makita, sasabihin sa iyo ngayon yan, delikado ka kapatid. Okay? Delikado ka. Wala kang... Ngayon, lalakas ang loob nung, aking galing yan. Yon? Sa akin yan, sobra-sobra na. Kota na ako. Sobra na ako sa kota. Yung isang pamilya na yon, sa akin yan. Ako nag-invite dyan. Okay? No fruit, no salvation. So you have to bear fruit. Now, sa isang banda, in a way, nakakatulong siya sa church eh. Bakit? Kasi yung mga miyembro mapipilitang magbago kung natatakot dito sa verse na to. Mapipilitang magbago, mapipilitang mag-invite. So, pabor sa pastor yon. Dahil dadami ang simbahan, dadami ang mga worshiper, mapupuno ang simbahan, sasaya ang church. Pabor sa kanila yon. Kaya lang, ang tanong, tama ba yung interpretation na yon? Nakuha niyo ibig ko sabihin? So, yan yung view number 1. View number 2, kapag ikaw ay hindi nag-a-abide kay Lord, lagot ka, you will burn in hell. Kasi ang sabi dyan ni Lord in verse 6, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. So, ang interpretation ng mga legalist dito sa mga verses na to, pag hindi ka namumunga, kung hindi ka nag-a-abide, pag hindi ka nag-a-abide, ikaw ay susunugin, itatapong ka, at susunugin ka, at in-interpret nila yon as something kagaya ng impyerno. Now, kung iisa-isahin natin yung interpretation ng mga legalist, dito sa mga verses na to, ito ang kanilang sinasabi. Look at this. Yung does not abide, tumigil sa pagsunod. Yung he is cast out, tinanggal kay Kristo. Yung thrown into the fire, apoy ng impyerno kasi may fire. Tapos, and they are burned, they will be eternally punished. Okay? Ang ganda ng exegetical explanation nila. No? Talagang bawat verses o bawat salita, merong kalakip na ibig sabihin. So, ganyan tinitingnan ng mga legalist ang verse na yan. Pag hindi ka nag-abide, ibig sabihin nun, huminto ka sa pagsunod. Okay? At dahil huminto ka sa pagsunod, you will be cast out. Tatanggalin ka kay Kristo, you will be thrown into the fire, sa impyerno ka dadalhin, you will be burned, you will be eternally punished. Yan ang kanilang view. Abiding means continued obedience. Failure to abide, losing salvation. Tapos itatapong ka sa apoy ng impyerno. So yan ang view ng mga legalists dyan sa mga verses na yan. Now, this morning, we are going to clear the confusion. And again,
To clear the confusion, ano ang dapat gawin? Look for the aim. Ano yung aim? Author's intended meaning. Now, ilan sa inyo ang may alam? How many of you know? Yung metaphor na yan, ng vine and the branches, is one of the most beautiful metaphor na ibinigay ni Jesus to show us our eternal security. Oh? Pero sa unang tingin, bakit ganon? Bakit yung tingin ng mga legalist, yung verse na yan, nagpapakita na pwedeng mawala ang kaligtasan mo. Pero bakit pag ginamitan mo ng grace lens, ang makikita mo, ang salvation mo secure? Di ba? Kakaiba, no? Tingnan natin. Okay? Now, bago natin fokusan yung view ng legalist 1 and 2, may gusto muna akong basahin to support our view. Sabi ni Lord, sabi niya in verse 5, malinaw, tayo yung, sa chapter 15, sa verse 1, sabi ni Lord, I am the true vine, He is the vine. The Father is the gardener. Tapos sa succeeding verses, binanggit niya, you are the branches. So, sino yung vine? Si Jesus, siya yung puno. Sino yung gardener? Ang Ama. Sino yung sanga? Christians. So, tayo yung branches. And then, sabi niya rito, He cuts off, yan yung medyo nagbigay ng takot eh. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Pag hindi ka namumunga, puputulin ka. While every branch that bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Pag namumunga ka naman, on the other hand, ititrim ka. Para mas lalo kang maging fruitful. Alright? So, may dalawang bagay na sinabi diyan si Lord. Cut off, pag namumunga. Ititrim, pag namumunga. Now, yung tinutukoy dito ni Lord na branch in me, no doubt, Christians lahat. Alright? Verse 2 yan. Pagdating sa verse 3, merong binigyang linaw si Lord patungkol sa mga branches na yan. Etong sabi niya, you are already clean because of the word I have spoken to you. Now, sino sinasabihan ni Lord, you are clean? You are clean already. Sino yon? Yung branch in me. Yung branch in me, na kapag ka daw hindi namunga, be cut off, pag namunga, ititrim. So according kay Jesus, both branches are already clean. Now, yung salitang clean in the Greek, excuse me, is kataros. Nang ibig sabihin is blameless, pure, free from corruption. Now, paano natin na-experience yun, yung pagiging pure, free from corruption, and blameless? Sabi ni Lord, because of the Word, I have spoken to you. So, ang salita ng Panginoon nagpapalinis sa atin. Okay? So, sino yung tinawag ni Lord na malinis na? Both the branch that bears fruit and the branch that bears no fruit. Okay, so let's proceed sa refutation ng dalawa. But again, sana nakita nyo, both are clean. So, kung ikaw yung Christian, na sa palagay mo, hindi ka namumunga, at kung ikaw din yung Christian na sa palagay mo namumunga ka, since sabi ni Lord, both of you are clean, so hindi ka po pwedeng magmayabang dun sa hindi namumunga. At kung ikaw yung Christian na hindi namumunga, hindi ka dapat ma-insecure sa namumunga. Kasi parehas kayo, sa tingin ni Lord, malinis. Naintindihan niyo ako? Alright. So let's proceed doon sa view nila. According to this view, no fruit is equals to loss of salvation. Ang naging confusion dyan, sa verse na yan, is the word cut off. Everybody say cut off. Now, of course, pag narinig mo yung salitang cut off, automatic, ang napipicture mo, tinanggal, pinutol. Kaya may seashore dyan pinutol. At syempre, pag pinutol, hindi na siya konektado sa vine. Tama ba? Agree? So wala tayong pagtatalunan kapag pinutol, hindi na siya konektado kay Jesus. But the big question is, yung bang salitang cut off dyan na itinranslate ng mga theologians o ng translators in English, tama. Kasi
In the original Greek, yung word na cut off is airo. Airo. Okay? Airo. Na ang ibig sabihin is to raise up, to lift up, or to elevate. Now, sa viticulture o sa grape farming, kapag ang branch ay bumagsak, no? Tapos, hindi na siya nasisinaga ng araw. Kasi nga, nakayuko na siya. Ang ginagawa ng mga mga farmer o ng vine dresser, kinukuha nila itong vine, tinataas nila, inililift up nila, inaayos nila, tinatalian nila, so that masisinagan uli ng ilaw at muling mabubuhay. So, hindi execution, kung hindi restoration. Yung word na lift up. Kaya lang, itinranslate ng mga translator yung verse na lift up o yung verse na airo in the Greek sa salitang cut off, hindi lift up. Yun ang malungkot. Kung tinranslate nila yung Greek na airo na he will lift up, he will elevate, no? Ba't nawala yun? He will lift up, he will raise up, he will elevate, wala sanang problema. Kaya lang hindi ganun ang pagkakatranslate. Siguro itong tanong mo, bakit ganun, pastor, ang pagkakatranslate? Hindi ba sila faithful in translating the scripture? Tingin sa harapan. How many of you know, may mga certain translator na may theological bias. Ibig sabihin, there are times, tinatranslate nila ang scripture o yung mga verses in a way that will support their theology. For example, kung yung nagtatranslate ay Arminian, no? Naniniwala ng kaligtasan pwedeng mawala, itatranslate nila yung scripture in a way that will support their view. Now, let me give an example to support that view. Merong ganitong nakasulat in 1 John chapter 3 verse 9 in NIV. Etong sabi diyan, no one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Sabi diyan sa translation na yan, wala daw Kristiyano na magpapatuloy sa kasalanan. Kapag kaya nagpapatuloy sa kasalanan, isang ibig sabihin nun, hindi yan tunay na Kristiyano kasi nagpapatuloy sa kasalanan. Now, anong theology sa tingin nyo yung merong ganyang paniniwala? Actually, both of the Arminian and the Reform, Calvinist. Kasi, sinasabi nila, yan, kung tunay na born again yan, dapat hindi yan nagpapatuloy sa kasalanan. Dahil nagpapatuloy sa kasalanan, hindi talaga born again yan. Both the Arminians and the Calvinists support that view. Pero may tanong ako sa inyo rito. Meron na ba sa inyo rito huminto na sa kasalanan? Taas nga ang kamay. Taas nga ang kamay nung hindi na nagkakasala. Pag nagtaas ka ng kamay, nagkasala ka na naman. Lahat tayo will agree until now. Baka nga kanina lang bago ka nagpunta rito natukso ka na namang magkasala. O baka nga nagkasala ka na naman. So point is, lahat ng Kristiyano will agree, tayo ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Now, this is NIV. Now, tingnan nyo yung translation sa New King James. Look at this. Same verse, 1 John chapter 3, verse 9. Whoever has been born of God does not sin. For his seed remains in him. He cannot sin because he has been born of God.
Now, may nakita ba kayong pagkakaiba? Doon sa una, wala daw anak ng Diyos na magpapatuloy sa kasalanan. Doon sa pangalawa, walang tunay na anak ng Diyos na nagkakasala. Ba malupit? May tanong ako sa inyo. Kanina, tinanong ko kayo eh. Sino sa inyo rito yung nagkakasala pa? Lahat. O hindi ka anak ng Diyos. Based on New King James Version. Sapagkat, sabi ng New King James, whoever has been born of God cannot sin. Does not sin. Mabigat yun. Lupit nun. Andiyan ba kayo? So, sino paniniwala natin sa kanilang dalawa? Anong translation ang iyong kukunin? Alright. Kung magiging faithful yung translator in translating the scripture, yung New King James ay mas malapit doon sa original Greek. Na ang binanggit doon is, does not sin and he cannot sin. But we all know it's not true na hindi na nagkakasala. Lahat tayo nagkakasala pa. So anong gusto niya puntuhin doon? Yung seed na tinutukoy niya, his seed remains in him. Itong seed na to ang tinutukoy niya na may kinalaman doon sa hindi nagkakasala, hindi ikaw. Naintindihan niyo ako? So ang gusto ko lang i-point out is this. May mga theologians o translators ng Bible, tinatranslate nila ang scripture in a way to support their theological bias. Kaya yung word na airo na dapat i-translate sa to lift up, anong pagkaka-translate? I-cut off. Hindi dapat cut off. Dapat lift up. Ngayon, meron naman kayong mga Google, di ba? I-search nyo na lang, ano ba sa Greek yung cut off in John chapter 15. Ang lalabas doon sa Greek, airo, which means to lift up, to elevate, to raise up. Okay? Nagugulat ka. Yung pala yun. Bakit naman gano'n? Intindihan niyo ako? Andiyan tayo? So, kung hindi naman pala puputulin, so ibig sabihin, hindi mawawala yung kaligtasan, hindi naman pinutol eh. Ni-lift up. So, point is, ganito lumalabas. Kapag may Christian na hindi fruitful, hindi namumunga, ang gagawin ni Lord, na para siyang isang sanga na discourage, i-encourage ni Lord, i-lift up niya, so that you become fruitful. Kasi ang kalooban ni Lord, maging fruitful tayong lahat. Pero hindi ka puputulin. I-encourage ka niya. I-lift up ka niya so that you become fruitful. Andiyan po tayo. Kaya may pag-asa ka pa. Mamumunga ka pa. May hininga ka pa eh. Tama. At yung pagiging fruitful mo, walang kinalaman sa kaligtasan mo. May kinalaman yon sa reward na tatanggapin mo pag ikaw ay nasa langit na. Alright? Sa mga susunod, yun yung i-discuss natin. Okay? So, legalist view number 2. No abiding, burn in hell. Kasi ang sabi dito, in John chapter 15, verse 2, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and withered, and they gathered them and throw them into the fire, and they are burned. Again, paano nila in-interpret ito? Yung hindi daw nag-abide, does not abide, tumigil na sa pagsunod. Yung he was cast out, tinanggal na kay Kristo. Yung he is thrown into the fire, dahil may fire, apoy ng impyerno. And then, dahil sila ay sinunog, they will be punished throughout eternity. So, ganyan nila ini-interpret yung verse na yan. Now, etong magandang tanong. Kung totoo yan,
Yung abiding ay pagsunod. At pag huminto ka ng pag-abide, huminto ka sa pagsunod. At dahil huminto ka sa pagsunod, itatapon ka sa impyerno. Lalabas niyan, salvation is no longer a gift. Kaya sabi ko sa inyo, every time na meron tayong mababasang ganyang verse, always remind yourself, salvation is a gift. Tama? Balik-balikan mo yon. Kasi kung merong ganyang verse, lalabas, ang kaligtasan hindi na gift. Kasi meron lang bayad, paghihirapan mo na. Eh si Jesus din na nagsasalita dyan. Pwede bang kontrahin ni Jesus yung kanyang sariling teaching? Hindi. So therefore, merong ibang gustong sabihin si Lord dyan. Tama ba mga kapatid? Pero how do we explain this? Paano natin paliliwanag ito? Sabi ni Lord, if we put our faith in Him, meron na tayong eternal life. And once you receive eternal life, you can never lose it. Sabi niya nga, di ba? Nobody can snatch you out of my hand. You shall not pass, you will not come into judgment. Ligtas ka na. But how do we explain this? Now, let us look at the wider context. Merong binanggit si Apostle John na siya ring sumulat nitong binabasa natin in the book of John. John yan, di ba? Chapter 15. He also wrote on his epistle, si John din ang sumulat, etong kanyang sinabi, to show us na yung abiding John doesn't mean huminto ka sa pagsunod. Etong sabi ni John. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him, and He in God. May tanong ako sa inyo, ilan sa inyo rito yung ikinonfess mo na si Jesus ang anak ng Diyos, na ikaw ay 100% naniniwala, Jesus is Lord. Ito sabi ni Lord, o sabi ni John, if you confess Jesus is Lord, He is the Son of God, God abides in you, and you in God. So, what is the word abiding really means? Ano ang ibig sabihin ng salitang abide? Abiding doesn't mean continued obedience. Abiding simply means dwell. Everybody say dwell. Di ba pag sinabi mong, I abide in Marikina, ano yung sabihin nun? Doon ako nakatira. Maintindihan niyo ako? Pag sinabi natin, heaven is the abode of God. Ano ibig sabihin nun? Doon siya nakatira. Correct? So, abiding does not mean continued obedience. Abiding simply means live. Everybody say live. If you confess Jesus is Lord, He is the Son of God, God lives in you and you in God. Andiyan po tayo. Amen. So, hindi pa tungkol sa continuous obedience yung word na abiding. The phrase does not abide does not mean huminto ka sa pagsunod. Abiding actually talks about our position in Christ. So therefore, nang sabihin ni Lord, if anyone does not abide in me, itong ibig sabihin niya, if anyone does not belong to me, kung wala ako sa puso mo, yun yung sinasabi niya ron. Kasi abiding means live. If you live in me and I in you, save ka. If you don't abide in me and I in you, meaning you don't belong to me, I do not live in you, you will be thrown into the fire. So lumalabas mga kapatid. Yes, it might be true, yung fire, yung burn, maaaring posible, may kinalaman sa punishment, dahil sila ay hindi konektado sa vine. But always remember this, hindi ikaw yan. Because if you confess Jesus is Lord, He is the Son of God, God abides in you, and you in God. And so yung word na abide, hindi ibig sabihin continuous obedience. The word abide simply means live. He lives in you. Kaya sabi ni Lord, if you don't live in me, and I in you. Kaya nga tayo, in Christ.
Christ is in me. Alam niyo ba, twofold yung relasyon natin, yung union natin kay Christ. We are in Christ. Christ is in me. Huwag mong isipin, ano ba totoo doon? In Christ o Christ in me? Parehas totoo yun. Na kay Kristo tayo at si Kristo nasa atin. Yun yung totoo. We are in Christ and Christ is also in us. Yun yung sinasabi dyan. Naunawa niyo ako? So, nang sabihin ni Lord, if anyone does not abide in me, he simply means, if anyone do not belong to me, he will be thrown into the fire and be burned. Every branch in me, sabi niya, you are already clean because of the word. If you don't abide in me, meaning you don't belong to me, you will be thrown into the fire. So, ang kausap ni Lord dun sa bandang huli in verse 6, hindi siya naka-address sa atin. Naka-address na siya to those branches na hindi naman konektado sa Kanya. Amen ba mga kapatid? Amen. So, in closing, itong metaphor na to about the vine and the branches is not about we can possibly lose our salvation. Hindi siya warning. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, itong metaphor na to is one of the most beautiful metaphor that shows us our eternal security. Kasi, yung cut-off doon na inakala nila na puputulin ka, ili-lift up ka ni Lord. Para maging fruitful ka. Para masinagang ka ng araw, mabuhay ka ulit. Di ba? Kaya may maraming Christians, mananamlay sandali. Pagkatapos, biglang isang araw, bigla na lang siyang nakaramdam ng gustong-gusto ko na uling magsimba. Tapos, iinit na naman siya, iinit siya. Siya yung Kristiyanong nanamlay, hindi siya puputulin kung hindi ili-lift up. Kaya pag nilift up yan, magugulat ka, kasing init na naman yan ng bagong born again. Yung tipong kapag ka dumaan sa sampayan yan, tuyo ang sampayan. Dahil sa init. Ganon ang mga na-encourage. Parang bagong born again uli. No? Sila yung mga na-born again. Okay? Maraming beses sila na-born again. So mga kapatid, in closing, never ever doubt your salvation. Itong metaphor na to is one of the most beautiful metaphor that shows us we are eternally secure. Amen? Na-clear ba ang confusion? Palakpakan natin si Lord.